Sa nitong Lunes ng gabi, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang saloobin sa isyu ng umano'y legalized corruption na nagaganap sa Kamara at kung papaano malalaman ng taong bayan kung paano at nasaan napupunta ang pera ng bayan. Sabi ng dating Pangulo, isa lamang ang paraan upang malaman ng publiko kung saan napupunta o nagagamit ang kanilang pera. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi yan tabla. Makikita nyo kung saan napupunta ang pera at hindi tabla. Ay, syempre, pera yan. Paano naging tabla? Hindi tabla. May napupuntang malaki kay congressman ganito, may kay maliit kay congressman na ganito. Ba't hindi tabla? Pare-parehas sila. Depende sa sip-sip. Paliwanag ni Pangulong Duterte na sa pamamagitan ng pagbubukas ng Book of Accounts ng Kamara ay dito malalaman ang lifestyle ng mga politiko. Dito rin aniya matutukoy kung sino sa kanila ang tunay na Pilipino at nagpapanggap lamang na isang makabayan. Kaya hamon ni Pangulong Duterte sa publiko na huwag magbayad ng buwis maliban kung bubuksan ng Kamara ang kanilang Book of Accounts. Hindi naman tayo mag-revolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes. Until Antay natin. Ulit-ulitan ha. Hindi ko po kayo sinasabihan, huwag kayo magbayad ng tax. Ang nagsabi po niyan si Tatay Digong. Si former President Rodrigo Duterte ang ating sinusuportahan. Nasa sa inyo po yan. Hindi ko kayo pipilitin kung gusto nyo magbayad ng tax. Hindi ko rin sasabihin sa inyo, huwag kayong magbayad ng tax. Ina-announce lang natin na yan ang hininging suporta ni Tatay Digong. At kung ako tatanungin ninyo anong sasabihin ko, anong gagawin ko, hindi ko sasabihin. Ang gulo mo, Coach Oli. Siyempre, mai-influence kayo. Baka mamaya, pinag-iinitan na nga kami. Pag-iinitan pa kami. Pag-iinitan na naman. Basta kayo mag-decide niyan. Basta ako, DDS. Ang desisyon nasa sa inyo. Huwag kayo magbayad ng tax kung hindi bubuksan ng libro. Karapatan nyo yan. Kasi alam mo, magtitigas yung mga yan eh. Magtitigas-tigas yan. Tingnan ninyo Doon sa buong interview ng gikan sa masa kay PRRD, nung ako'y nag-live, walang balita sa media nito. Ewan ko lang ngayon kung binalita na ng media, ng mainstream. I'm talking about mainstream. Pero nung ako nag-live, wala pang balita ang mainstream. Kaya ako siguradong-sigurado, nanginginig yung mainstream. Nanginig yung media na yan. Paano pag di kayo nagbayad ng tax? Di walang ipambabayad yung mga politiko. Di ba? Alam naman natin kung sino mga bayarang media. Naku, wag na tayo maglokohan. Alam na alam din nyo kung sinong mga, sabi nga ni Banat Bay, mga prostitute. Alam na alam natin yan. Kita mo, napakabigat nitong binanggit ni Tatay Digong. Dati active sila kay Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sinagot ito ni Romualdez. Mamaya ako ipapakita yung sagot. For now, pag-usapan muna natin itong kay Tatay Digong. Wala sa balita. Sige nga, gusto ko makita. Kayo ba ay susuporta kay Tatay Digong na wag magbayad ng buwis? Hindi ko po sinasabi tinatanong ko lang. Kayo ba ay susunod
Yan po ang hinihinging suporta ni Tatay Digong kung hindi bubuksan ng libro. Congress makes it public. Hindi mo masama dyan. I want them to believe, huwag na kayo mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. Kaya kayo lahat, hindi ako nagsasabi. Suportahan nyo to. Basta ako, yan lang ang papel ko. I-announce sa inyo kasi hindi ito, kailangan i-ano natin ito. Kailangan ikalat natin yan. Kasi hindi pinapansin ng mainstream media. Kaya ilagay nyo sa Facebook nyo, ilagay nyo sa YouTube nyo. Magbabayad kami ng tax, buksan nyo libro. Ngano, nang mayanig sila. Nanginig nga Alam ng media epekto niyan. Pag walang tax, wala silang panggastos. Pag wala silang panggastos, wala din. Walang ibibigay sa mga prostitute. Diba? Karapatan nyo yan bilang taxpayers. According to Tatay Digong. Ako naman sabihin niyo, relax lang, coach, relax. Hindi, relax nga ako kanina, sogo lang pinag-uusapan natin, di ba? Relax lang. Masaya ako Hindi, totoo, masaya ako. Malalim na kasi ito sinasabi ni Tatay Digong. For me, it's bordering dun sa ito'y panawagan na kasi sasabihin na naman ng iba, illegal to. Bordering na naman tayo dyan. Kaya yung sinabi ni Tatay Digong, mabigat yan. It really means he is serious. Ba't nyo kinante yung anak ko? Ngayon, magbukasan tayo. Ito lang, pakiusap ko. Dyan sa lower house. Huwag na kayong umepal. Ang unang hinahamon ni Tatay Digong ay si Romualdez. Si Romualdez ang may hawak ng pera ng house, ng lower house. Siya ang hinahamon ng bukasan ng libro. Si Tatay Digong ang mauna. Papalag ka lang kung sip-sip ka. Hindi naman ikaw ang kinakausap. Papalag ka lang kung takot kang buksan ng libro. Bakit? Sabi nga ni Tatay Digong, hindi pantay, hindi tabla. Makikita sino ang malalaking congressman ang nakakatanggap at sinong mababa. Paikot-ikot Romualdez, speaker, paikot-ikot tayo. Pera ng taong bayan yan. Ano ba naman kung ipakita nyo? Kurakot ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang, kurakot ka ba? Kung hindi ka kurakot, hindi ipakita mo. Di ba? Kung hindi ka kurakot, simple, di ilabas mo. Bakit pinagtatagal nyo pa? Pinaiikot nyo pa? Hindi na lang maglabasan, simpleng-simple. Para kang alam mo yung isa, ako ayokong mapagpatol sa vlogger. Kaya hindi ko nababanggitin yung pangalan. No? Para kang yung isang vlogger Pinaikot. Ang hinihingi lang naman, audit, tapos. Pinaikot mo ng pinaikot Nahuli tuloy na ano ka, jukebox vlogger ka. Kung anong hulog, yun ang kanta. At magkano ang nakukuha ninyo? Dagdag ni Pangulong Duterte na ang hamon na ito ay hindi isang banda, kundi isang legal demand. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso
ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinurakot ninyo, kalukuhan yan. It's a give and take. It's a legal demand. Kaya maliwanag, ha? Para kay Tatay Digong, legal demand yan. Pero I'm sure, alam naman natin kung paano gumalaw yung kalaban eh. Yang mga yan, na takot sa audit. Alam natin kung paano gagalaw yan. Sasabihin nila illegal yan. Kasi hindi ka magbabayad ng tax. Kay Tatay Digong, legal yan kasi karapatan mo na bago ka magbayad this year. Ang diin eh, no? Diniin ni ano? Diniin ni Tatay Digong bago ka magbayad this year. Hindi ako nagsabi na dinig nyo yan. Mag-demand ka muna. I-demand mo muna. Kaya pag kinontra kayo at sinabing illegal yan, kayo na po magdesisyon. Sino bang paniniwalaan nyo? Si Tatay Digong o ang tambaluslos? The choice is yours. It is not an unlawful demand. I-publish silang ninyo, open the books so that we will know. Yan, di ba? Simple. Just open the books sa publiko so that we will know. Tulungan po natin. Okay? Hindi ko sinasabing suportahan nyo si Tatay Digong. It's up to you kung gusto nyo magbayad ng tax or hindi. Tulungan nating ikalat. Post nyo sa Facebook, post nyo sa na eto ang hinihinging suporta ni Tatay Digong. At the end, kayo rin naman ang mamimili. Sino ang tama sa sitwasyong ito? Si Tatay Digong o si Tambaluslos? Period. Diba? Genevieve Webster, o ayan. Ha? Sabi ko na, itatanong yan. Ikaw ba, coach, magbabayad ka ba? Basta magpo-post ako. Buksan nyo libro bago magbayad. Yun. Diba? Ngayon, etong pahayag ni Tatay Digong. Una, nakakapagtaka. Hindi binalita ng media. Baka nag-uusap muna sila or anong nag-uusap? Nag-uusap sila kung paano sasagutin to para pare-pareha sila. Paano ang balita or nagpapataas ng ihi. Ano nagpapataas naman ng ihi? Ibabalita na namin to. Wala bang NMAX dyan? Wala bang ensimada dyan? Alam nyo na. Wala. Ibabalita na namin to. Baka hindi magbayad ang mga Pilipino. Alam nyo naman, maraming tagahanga yan si PRRD. Walang ensimada? Walang pa-dinner? Walang NMAX? Walang kabuhayan showcase? Ibabalita na to. Ibabalita na. Ito na. Oh. Counting in 3 days, 2 days, 1 day. 3, 2, 1. Oops! Ang galing talaga. Alam mo, ngayon lang ako nakakita. Etong panahon na ito, ang pinakatahimik ng media. Etong administrasyong ito. Totoo yan. Dati naman hindi, di ba? Birahan ng birahan. Kakaingay ng
Palagay ko, masarap ang ensimada. Palagay ko, matamis ang ensimada. Masarap sumama sa biyahe. Hmm. Yasi Tansyoco, kahit di nila ibalita, may vlogger naman na nagkakalat at nagtatapik, di nila maitatago pa. Correct, kaya nga mas ikalat natin. Ang problema po kasi, pag puro vlogger at wala sa mainstream media, hindi po lahat naaabot. Kasi pagka sa mainstream yan, pagka yan ay lumabas sa TV, sa local channels, maaabot hanggang kaduluduluhan ng mga Pilipino kahit yung walang cellphone, kahit yung walang signal, kahit yung walang pang-internet, naaabot. Ang problema sa vlogger, hindi as wide ang sakop compared sa mainstream. Kaya ang style dyan, ganito. Ganyan po ginagawa nila eh. Again, hindi maitutulad dati pag hinahawakan mo ang media sa liig, hawak mo na ang buong Pilipinas. Ngayon, kahit papano, pag nanahimik ang media, meron ka pa ring naloloko na porsyento ng mga Pilipino. Kasi hindi lahat naaabot ng mga vloggers. Ando doon yung problema. Let's just do our best. Maikalat yung information. And kung talagang hindi natin maabot ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino, it's okay. Let's just do our part. Kung anong kaya natin gawin, gawin natin. Ganun lang.